Nais ni Jesus na pagilingin hindi lamang ang ating katawan kundi pati ang ating puso at kaluluwa. Ngunit tulad ng mga pinunong Hudyo, minsan ay hinahayaang hadlangan tayo ng ating sariling paniniwala, takot o pag-aalinlangan sa pagtanggap ng kanyang biyaya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig at ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki kaya tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang po ako, may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos ito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay healing, kagalingan. Tayong lahat nangangailangan ng kagalingan because we are all broken people. We are in the broken world. I am and you are a broken person. Lahat tayo. We are being broken, wounded because of our sins. At yung kasalanan, maraming dulot po yan. Physical. Marami tayong sakit, karamdaman, kasi sa kasalanan, nandyan yung pag-abuso ng ating katawan, yung ginagamit natin yung katawan natin sa pagkakasala na nagiging dulot ng iba't ibang klaseng sakit o karamdaman. Nagkakaroon din ito ng mental and emotional disease or illness. Kasi ito'y epekto pa rin ng pagkakasala. And of course, spiritual brokenness. Yung ating relasyon sa Diyos, yung relasyon natin sa bawat isa, lahat affected. Kaya napakahalaga ng healing.
At ito yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. Pagalingin tayo. Hindi lamang po physical healing, kundi gusto tayong pagalingin ni Jesus. Kasama na dyan yung emotional, kasama na dyan yung mental, and of course, spiritual healing. Baka nga lahat ng ating mga sakit na dinaramdam, physical man, emotional man yan, no, ay dahil sa spiritual problem natin. Kaya nga, napakahalaga na ngayong panahon ng Kwaresma ay magsumikap tayo na makipagkasundo. Hindi lang sa ating kapwa, kundi makipagkasundo sa Diyos. Baka yun na lang ang hinihintay para magkaroon tayo ng integral well-being, integral healing. At yan naman ang gusto ni Jesus. Ganap na kagalingan. Pero hanggat wala tayong spiritual healing, kahit gaano kalusog yung ating pangangatawan ngayon, hindi pa rin tayo magiging ganap na maayos. Hindi tayo magiging ganap na malusog. Napakahalaga na balanse. Tayo ay may katawan, meron tayong puso, meron tayong isip, meron din tayong kaluluwa. Ibig sabihin, pag pinag-usapan yung kagalingan, kapag pinag-usapan yung well-being, hindi lang po ito physical na kaayusan at kagalingan. Napakahalaga, especially these past years, during the pandemic and after the pandemic, nabigyang diin yung tinatawag nating mental health. Nabigyang diin yung tinatawag nating emotional well-being. Kasama na doon yung relationships natin. Pero binigyang diin din yung spiritual well-being. Kaya nga magandang tingnan natin, let us have an evaluation of ourselves. Kung magkakaroon tayo ng self-check-up, kumusta ang ating kaluluwa? Kumusta yung ating damdamin? Kumusta yung ating isipan? Kumusta yung ating relasyon? Para magkaroon tayo ng ganap na kaayusan at kagalingan, napakahalaga. Hindi lang nakatuon sa pisikal na kaayusan at kalusugan. Mga kapatid, narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito, yung lalaki na for 38 years ay nakaratay sa higaan, nandun sa may pool of Bethesda, naghihintay na kalawkawin ng anghel yung tubig para siya lumapit at yung unang-unang makapunta sa tubig, the first runner-up, siya lang yung pinagagaling. Para napakahirap naman nun, ano. Imagine, once a year lang yon na mayroon daw anghel na kumakalawkaw sa tubig at isa lang ang gagaling. Imagine, baka for 38 years, nandun na yung lalaking yun, naghihintay na baka gumaling. Mauna, wala man lang maglapit sa kanya. Bago pa siya makapunta ron, may nauna ng pumunta sa tubig. Kapag nakita nilang kinalawkaw na ng anghel yung tubig. And here comes Jesus. Hindi na kinakailangan ng pool ng Bethesda. Si Jesus na mismo yung kagalingan, the new pool, the source of healing. Kaya nga, because of this encounter, naranasan itong lalaking ito yung pagpapagaling na ginawa ni Jesus. Sabi niya, tumayo ka, buhatin mo yung igaan at umuwi ka na sa inyo. Jesus presents Himself as the source of healing. At ito rin yung gustong sabihin sa atin sa oras na ito, sa araw na ito. Ano man yung ating pinagdaraan ng sakit sa buhay, kinakailangan nating maranasan si Jesus. And Jesus can be encountered in so many ways. Maaring sa doktor na nagpapagaling sa inyo physically,
Maaring sa isang kaibigan o sa isang counselor na nagpapagaling sa inyo emotionally and mentally. Maaring sa mga pare na nagbibigay sa inyo ng kagalingang espiritual sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal at pagtanggap ng banal na komunyon. There are so many opportunities na ibinibigay ng Diyos sa atin para matamo natin ang kagalingang ating kinakailangan. Pero sana hindi lang natin pangarapin ang pisikal, kundi yung integral na kagalingan, which means kasama ang katawan, ang damdamin, ang isipan, ang ugnayan, at syempre, ang kaluluwa, yung ugnayan natin sa Diyos. Hilingin natin sa araw na ito ang ganap na kagalingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na magtamo ng kagalingan buhat sa iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.